Nahuli kam ang malapalos na pagnanakaw sa isang bahay sa Taytay, Rizal na tadtad ng CCTV. Ang suspect na nakatangay ng nasa kalahating milyong pisong halaga ng gadgets at pera, hinihinalang nanloob din sa isa pang bahay sa lugar. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Armado ng hindi bababa sa 10 security camera ang loob at labas ng bahay na ito sa Taytay, Rizal. Pero kahit covered na halos lahat ng anggulo, nakuha pa rin itong looban ng suspect na nag-over the bakod sa gilid. Pagpasok sa bahay, nagubad ng tsinelas ang suspect at inilagay ito sa kanyang likuran. Sinilit niya ang may-ari ng bahay na nooy natutulog sa silid. Noon na niya tinangay ang hindi pa madeterminang cash na nakuha pa niya noong bilangin. Nang tumapat siya sa CCTV na motion censored, umilaw ito, kaya siya napatakbo papunta sa dilim. Naka-face mask at nakatungulang para hindi makita sa camera ang muka. Ilang saglit pa, pinuntirya naman niya ang camera drying cabinet sa ibabaw ng mesa. Pero bago niya ito sinusian at binuksan, hinugot muna ng suspect lahat ng CCTV camera sa saksakan. Sa kanya tinangay lahat ng iba't ibang klase ng mga camera at lente na nasa loob nito na nagkakahalaga ng kulang 500,000 pesos. Mahal po yung camera na yun dahil pangarap ko yung camera na yun. Mirrorless na camera. Ilang weeks pa lang sa akin. Ayon sa biktima, marunong ang suspect dahil hindi niya tinangay ang iba pang gadgets na maaaring magpahamak sa kanya. May AirTag kasi doon na doon sa bag. Iniwan niya Tapos yung Apple Watch, na doon lang yun, nakapatong lang yun doon sa bag na kinuha niya. Hindi rin niya sinama. Trace kasi siya doon Pagkatapos magnakaw, mabilis sumibat sa bahay ang suspect. Nahagi pa siya ng dashcam sa sasakyan ng biktima bago tuluyang makatakas. Tapos yung mga dinaanan niya, may mga aso din, pero walang kumahol kahit isa Isang linggo bago ang naturang insidente ay may nahuli kambing nakawan sa kabilang barangay. Tingin ng mga biktima, iisa lang ang suspect, batay sa kilos at pangatawan, pati na sa estilo na ang tsinelas nasa likuran. Sunod-sunod yung yung nakawan. So after 1 week, may nanakawan ulit. Same din yung ginagawa, papasok sa loob, tapos lalabas lang, normal lang. Sana, nag-iikot sila dun sa mga lugar. Siguro alas 12 hanggang alas 4. Nag-file na ng reklamo ang mga biktima. Nag-follow up na rin kami sa bagong Chief of Police ng Taytay na kanina lang umupo sa pwesto. Nangako naman siyang tutugunan nila ang problemang ito. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Tumangging sumagot sa ilang tanong ng Quadcom ng Kamara si Alice Go kaugnay sa issue ng Pogo. Tinanong naman ang katikat niya noong 2022 na si suspended Bamban Vice Mayor Leonardo Anunciacion kung paano nabigyan ng permit ang Pogo sa Bamban Tarlac. Nakatutok si Chino Gaston. Your Honor, I think for the Baofu, I invoke my right against self-incrimination because I have pending case po with DOJ human trafficking po. Pero kanina lang ang sabi mo, Miss Alice, you will not join any business venture unless kilala mo at pinagtitiwalaan mo. Hindi tulad sa Senado, halos walang napala ang Kamara kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo kahit paulit-ulit na tinanong sa kaugnayan umano sa illegal pogo at umano'y kasosyong sangkot sa money laundering at iba pang krimen. Sinagot mo nga kanina na nagpunta kang Malaysia ang tanong ko lang, bakit hindi mo in-invoke yung right against self-incrimination? Ngayon, tinatanong ko, bakit ngayon i-invoke mo? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po ngayon, Your Honor. Ano po? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po, Your Honor. Sabi ng dismissed mayor, posibleng magamit ang kanyang mga sagot sa mga kinakaharap na kasong money laundering, human trafficking at iba pa. After numerous hearings doon sa Senado, ngayon mo lang naintindihan yung rights mo? Samantalang ini-invoke mo ng 1,000 times? Huwag mo kaming tanga, iha. Niloloko mo na kami. You are making a mockery of the citizens of this country. Kasi hindi ka taga rito. Humarap din sa pagdinig si suspended Bamban Vice Mayor Leonardo Anunciacion.
ang mayor ng Bamban bago naging mayor si Guo at naging katiket ni Guo sa 2022 elections. Tinanong siya kung paano nabigyan ng permit kahit kulang ang dokumento ng kumpanyang Hongsheng, dating pangalan ng pogong umuupa ng lupa sa Baofuland kung saan minsan umanong naging incorporator si Guo. The mere fact na in-endorse ni Gua Haoping yung pogo na yan, ano ibig sabihin niyon? Siya may-ari dahil pumapayag na kayo? Yun lang naman, wag lang po kasimple, Mr. Presiding Officer. Kasi hindi mo dapat aprubahan yun, hindi nyo pwedeng i-discuss sa floor yan. Titigil ang buhay sa Bamban at kailangan nyo madaliin kahit walang dokumento? Nagmamadali daw po itong kumpanya na ito para mabigyan po ng lono. The more nga dapat yung chinek yung papeles. Dumalo rin si Cassandra Ong, ang kinatawan ng Borac Pogo na kasama nina Alice at Sheila Guo nang lumabas ng Pilipinas. Pinasisilip din sa Anti-Money Laundering Council ang iba pang mga transaksyon na pinasok ni Guo para malaman kung saan galing ang perang ginamit dito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Papapasok lamang na balita, sinight in contempt ng Quadcom si Alice Guo dahil sa umano'y pagsisinungaling at hindi pagsagot sa tanong ng mga mambabatas. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ide-detain ba siya sa Kamara. Naresto ang suspect sa pagtangay ng hindi bababa sa 20 motorsiklo sa Pampanga, Bulacan, Maynila at Quezon City. Natuntun siya dahil may babaeng dinaanan. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Sa kuha ng CCTV sa harap ng isang supermarket sa Tondo, Maynila, kita ang pasimpleng pagtangay ng suspect sa isang nakaparadang motorsiklo. Kakapasok lang noon ng mag-asawang biktima sa supermarket. Ang modus ng suspect ayon sa Manila Police. Umuikot siya sa mga nakaparadang motor, lalo na dyan sa mga tabi ng mga supermarket, at kung alin yung mayroong nakasaksak, nakaiwan ng susi ay kanyang tinatangay. Gamit ang kuha ng ibang CCTV, nasundan ng Manila Police ang mga dinaanan ng tinangay ng motorsiklo. Na-trace ang destinasyon nito sa Pampanga, pero isang hinintuan ang susi sa paghuli sa kanya. Sa lahat din ng dinaanan niya at nagkaroon sila ng lead kung saan tumigil siya para kausapin yung kanyang ka-live-in partner. Doon na siya inabangan. Sa kanyang bahay sa Del Palma, Maynila, naaresto ang 41 anyos na suspect. Base pa sa investigasyon ng MPD, naubusan na ng gasolina sa Giginto, Bulacan ang motorsiklong ninakaw sa Tondo, Maynila. Kaya iniwan ito ng suspect at muling nagnakaw ng isa pang motorsiklo. Di bababa sa 20 motorsiklo ang nanakaw na ng suspect sa Pampanga, Bulacan, Maynila at Quezon City. Kaya ko lang po nagawa yon dahil po sa pangangailangan. Unang-una po, wala po akong trabaho. Kaya ako po nagawa yon. Kung sino man po yung mga nakuhanan ko ng motor, humihingi po ako ng dispensa. Sa follow-up operation ng MPD, nakatunto ng ilan sa mga motorsiklong ninakaw ng suspect mula sa kanyang mga pinagtaguan at pinagbentahan. Paalala ng MPD. Pag tayo ay tumigil, huwag nating iiwanan yung susi ng ating motor. Lalong-lalo na iniiwanan pa minsan natin nakaandar. Kasi yung mga kawatan ay naghihintay lang yan ng pagkakataon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Isang katerbang container na naglalaman umano ng milyong-milyong kilo ng imported na bigas ang ilang buwan ng nakatenga sa ilang pantalan sa Maynila. At nakatutok live si Maris Umali. Maris. Vicky, habang patuloy na umaaray ang ating mga kababayan sa mahal na presyo ng bigas, alam niyo po ba na dito sa Manila International Container Terminal at South Harbor, milyong-milyong kilo nga ng bigas ang nakatenga lang at hindi pa rin inilalabas ng mga consignee ayon sa Philippine Ports Authority o PPA. Patong-patong na container na aabot sa halos 500 ng bilang ang ipinakita sa media ngayong hapon ni Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago. Hindi raw nila maaaring buksan ito dahil pribadong pag-aari ng mga consignee at kinakailangan din ng presensya ng Bureau of Customs. Pero ayon kay GM Santiago, imported na bigas daw ang laman nito.
At hindi lang basta-basta dahil aabot sa mahigit 13 milyong kilo ito ng bigas na maaari nang ilabas sa merkado dahil bayad na ang buwis sa BIR at taripa sa customs. Naghihintay na lang na i-pull out ng mga consignee pero hanggang ngayon ay nananatili rito sa Manila International Container Terminal. Bukod pa yan sa 21 namang container van o aabot sa halos 600 kilo ng bigas na maaari na ring ilabas sa South Harbor pero nananatiling nakatambak dito. Ang ilan halos isang buwan nang nakatenga sa port, pero may ibang umabot pa ng 275 days dito. Aming pag-aanalisa at sa aming pagtatanong-tanong, karamihan po dito sa mga consignees po na ito ay naghihintay lamang po na tumaas ang presyo ng bigas sa merkado bago po nila ilabas. Matatawag na nating hoarding yan. Alarming talaga yun, ano? Nakipag-ugnayan na raw ang PPA sa Department of Agriculture na i-require ang mga consignee na ilabas agad sa loob ng 5 araw ang mga kargamento oras na maklear ng customs, kapalit ng pagbibigay ng permit to import sa mga ito. Para yan po ay maibahagi na po sa merkado at nang mag-stabilize po at bumaba ang presyo po ng bigas. Hanggang 5 araw lang libreng may tetenga ang kargamento sa port. Sa ika-6 hanggang 9 na araw, may multa ng 700 piso kada container kada araw. At pag lumampas pa, ay pagmumultahin na ng 5,000 piso kada container kada araw. Baka doblehin ho natin yung storage fee nila. Simula October 1 ay ipapublish na raw ng Philippine Ports Authority ang listahan ng lahat ng container at consignee na overstaying para malaman ng publiko ang mga nasa likod ng umano'y hoarding na ito at mapilitan din ang mga ito na i-pull out na ang mga kargamento sa lalong madaling panahon. Matatanda ang sinabi kamakailan lang ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na port congestion ang isa sa mga sanhi kung bakit mataas pa rin ang presyo na imported na bigas sa merkado kahit ibinaba na ang taripa nito. Port congestion, unloading is low. Where that is record, what I'm saying, the amount is recorded, tax paid, landed. But there's 20 ships in Bataan waiting to be unloaded. There's Subic, Manila, Batangas. Pero pinabulaanan nito ni GM Santiago. Matagal na panahon na po na wala tayong port congestion. Makikita po nating maluwag pa po, no, ang ating container yards, and it is unfair that there will be attributions na ang port congestion kung saan ang PPA ang dapat na namamahala ay nakakadagdag sa presyo ng bigas na malayo sa katotohanan. Vicky, ayon sa Philippine Ports Authority ay nasa 20 ang mga consignee na nasa listahan nilang nagmamay-ari na mga hindi pa rin inilalabas na mga kargamento. Nananawagan naman ng PPA sa Department of Agriculture na reviewin na ang estado ng mga consignee ito. Vicky? Maris, kung patuloy na mananatili riyan itong mga container van na ito na naglalaman umano ng imported na bigas, bukod sa multa, ano ba ang pwedeng kaharapin sa batas nitong mga importer na ito? Vicky, bukod nga sa multa, pwede rin silang isyuhan ng Department of Agriculture ng show cause order para pagpaliwanagin kung bakit hindi dapat kanselahin yung kanilang mga import permit. Posible rin silang kasuhan ng Department of Justice ng economic sabotage. At kahit na nakapagbayad na sila ng kanilang mga duties at taxes at cleared na sila sa Bureau of Customs, Vicky, kapag hindi pa rin nila nailabas ang mga kargamentong ito, matapos ang 30 araw ay pwede na raw ipasubasta ang mga kargamentong ito. Vicky? Alright. Okay, maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Aminado ang kasalukuyang pamunuan ng Philippine National Police na mahihirapan silang alamin kung sino ang dati nilang hepe na tumulong umano kay Alice Guo. Kaya hiling ni PNP Chief General Romel Marbil sa PAGCOR, pangalanan na ito. Nakatutok si Maki Pulido. I think it was mentioned the former Chief PNP. Ang hindi pinangalan ng ex-PNP chief na tumulong kay Alice Guo para makalabas ng Pilipinas, patuloy na inusisa ni Senador Robin Padilla sa pagsalang ng PNP sa budget hearing sa Senado. Pero sabi ni ngayon PNP Chief Romel Marbil, mahihirapan sila kung hindi tututukuyin ng PAGCOR official na nagsiwalat nito sa Senate hearing. We are investigating 24 of our former Chief PNP kung involved po sila. And we're not happy with what he said. Since he's under oath, they have to tell us kasi it affects the whole organization. 24 na dating hepe ng PNP na ang iniimbestigahan. Pero hindi lang sila, kundi lahat ng pulis na maaaring tumulong na makalabas ng bansa si Alice Guo.
Nag-uusap po kami and sabi po ng SILG natin, we have to investigate not only po yung retired na Chief PNP, but everybody who helped Alice Go na makaalis po sa country natin. Duda naman ni dating Senator at PNP Chief Ping Lacson, chismis lang ang sinabi ni Villanueva na may protektor ang mga pogo na dating hepe ng kapulisan. Ganun pa man, sabi niya, kailangan pa rin i-verify ang impormasyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang naging dating PNP Chief. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.